Balitang Entertainment. Eto na, ang hinihintay din ni Alex Fuentes. Nag-uumapaw ang chemistry ng mga bida ng Pinoy adaptation ng hit K-drama na It's Okay Not to Be Okay. Good vibes ang hatid ng official cast photo ni na Ann Curtis at Joshua Garcia. Merong larawan ng isa pang cast na si Carlo Aquino na kapatid ni Joshua sa serye. Tungkol ito sa buhay ng isang author na may antisocial personality disorder na gagampanan ni Ann. At psych ward caretaker naman ang role ni Joshua. Abangan ang It's Okay to Not Be Okay ngayong taon dito sa TV5. Busy ang award-winning Pinay actress na si Dolly De Leon sa kanyang back-to-back Hollywood project. Kakapalabas po lamang ng kanyang Prime Video Hollywood series na 9 Perfect Strangers. Mapapanood din po si Dolly sa Netflix dahil po siya bibida rin sa live adaptation series ng Avatar, The Last Airbender. Kasama niya ang mga kababayan natin kina John Briones at Phil-Canadian actor Gordon Cormier. Gaganap po si Dolly bilang sina Lo at Lee, ang kambal na tagapayo ng kontrabidang si Azula ng Fire Nation. Core memory raw para kay The Last Resort actor Sam Neill ang makilala si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Nitong Miyerkules, nag-courtesy call ang cast at crew ng MVP-produced movie kay Pangulong Marcos sa palasyo. Ayon kay Sam, nakaka-proud na bigyan ng importansya ng gobyerno ang pelikula nila. Layo ng Hollywood movie na ipakita sa mundo ang ganda ng mga isla ng Pilipinas. Isa itong romantic comedy film directed by Donald Petrie at sinulat ni Karen McCullough. Bida riyan si Daisy Ridley at tatay niya sa pelikula si Sam. Nakaalis na ng bansa ang aktor at namili pa raw siya ng pampasalubong sa Tagaytay. Abangan ang Hollywood movie ng MVP Group na The Last Resort. Alam niyo, maganda rin yan. Kasi nga, usually kapag nanonood ka ng pelikula, di ba, nakita mo yung lugar, gusto mo rin siyang puntahan. No? Yes. Ganun lagi ang reaction mo. Ganun ang style ng South Korea, di ba, Manutin? Yes. Parang ito rin pong yung dyan sa Switzerland, di ba? Oo, na napakasimple ho ng eksena, nagpapiano daw doon sa napakaliit na pier. Napakaliit na pier. Alright? Oo. Doon na nagpapiano, dumaan lang po yung sinasakyan na bangka noong bida, right? Yun lang ang eksena doon. Alam mo bang... Sila Yun Bin. Alam mo bang ngayon, bus ang turista doon. Diba? Tapos nilagyan pa nila ngayon ng turnstile para may entrance. Papunta ron sa napakaliit lamang na pier na iyon. Correct. Pati yung tulay na bakal. May bayad na rin ngayon para lang makontrol daw yung dami ng tao. Correct. Talaga naman, ha? Yun lang po yun. Nagpiano lang naman si Yun Bin doon. Napakaliit lang kung eksena doon sa series na ito. Pero ngayon po, isa sa mga atraksyon ang nagbibigay po ng income dito po sa bansang kung saan sila nag-shooting. Sana po ganito rin na mangyari sa atin. I assure you, Samantala, you love it. may concert po naman si Mr. Pure Energy Gary Valenciano sa Australia at New Zealand. Una dyan po ang show niya sa Sir Wolf Fisher Arena sa Auckland, New Zealand on August 10. Yan po susundan po naman ang kanyang show sa Snow Concert Hall sa Canberra, Australia sa August 16. Bahagi po ito ng kanyang One More Time Birthday Celebration Tour ng legendary singer. Noong pong Marso lang nang magkonserto po si Gary V sa ilang lugar sa Australia. Na-starstruck at nagulat si BTS Jin nang makilala at makasama niya ang nag-iisang Mission Impossible star na si Tom Cruise. Masaya si Jin nang malamang BTS Army rin pala si Tom. Matapos ang pagpa-fanboy, tinanong ni Jin kung pwede rin ba siyang maging IMF agent. Pero nang ikwento na ni Tom ang mga buwis buhay na stunt, nagbago na ang isip ni Jin at kontento na raw siya sa kanyang career. Ang guesting ni Tom sa online show ni Jin ay bahagi ng pagbisita ng Hollywood A-lister sa South Korea para sa promotion ng Mission Impossible Final Reckoning. Talaga naman, Tom Cruise, ha?